Magandang buhay sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupporters. Muli, kumusta po kayo? Una sa lahat, big shout out po sa ating Team Kapuso na nandyan lagi ang ating founder, Ma'am Jane, Ma'am Christy Alforte, kapatid Miss Thor TV, kapatid Sam TV, kapatid Ray Marie, kapatid Irene, Ma'am Nelia, Sir Freddy, at si kapatid Arnel Plaza. At sa lahat-lahat ng Team Kapuso, shout out. At syempre, sa kasama ko rito sa bahay, isang vlogger din. Sana suportahan ninyo ang kanyang channel, Pinoy Firearms Instructor by Elmer Pelorin. At syempre kay Sir Erwin Panganiban, kay kapatid ROC, Out of the Box, Ate Josie Dixon, Ate Babes, at syempre sa lahat-lahat ng team, lalong-lalo ng aking team, katatapos lang ng aming anniversary noong March 17. Ang aking team ay DVDG Family, The Boys and the Girls Family. At ngayon, may bago na naman po tayong babasahing sulat mula sa ating kaibigan. Ito, atin ang umpisahan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo lamang ako sa pangalang Marco. Kuya, matagal na akong nakikinig dito sa iyong palatuntunan. Kaya ngayon, nais ko rin pong mag-share ng aking kwento ng buhay. Tatlo kaming magkakapatid at ako po ang panganay. Nagkahiwalay ang aming magulang. Ang aking tatay noon ay isang security. At ang nanay ko naman sa bahay lang nag-aalaga sa amin. Pero sa kalaunan, iniwan kami ng aming ama dahil nagkaroon siya ng ibang babae. Kaya nagkahiwalay ang aming mga magulang. Kaya simula noon, Kuya Kalbo, naghirap kami. Dahil hindi naman tumulong ang aking papa sa amin pagpalaki. Kaya naranasan naming isang beses lang kumain sa isang araw. Kaya nung nakita ng aming mama na talagang hindi na kami halos makakain sa isang araw, kinausap niya kami na doon muna kami manirahan sa kanyang mga kapatid. Dahil mga lima naman silang magkakapatid. Kaya doon ako sa sumunod sa mama ko, ang aking tiyuhin. Mabuti na lang mabait ang aming mga tiyuhin-tiyahin, Kuya. Dahil naawa sila sa kanilang kapatid na ang aming mama. Kaya kinupkup kami.
Tinatawag sa akin ng aking tiyuhin. Ay, gwapo. Pero hindi naman po talaga, kuya. Ako lang ang nagmana sa kalahin ng aming mama. Kasi may dugo po silang Australia. Dahil ang aking daong lulo sa lulo ay Australiano. Kaya tinatawag ako ng tiyuhin kong pogi o kaya tisoy. Nag-aral po ako ng maayos, kuya. At sinuklian ko ang kabaitan ng aming tiyuhin. Hanggat sa nakakita si mama ulit. Ng isang lalaki. At nagsama sila. Sa totoo lang, kuya, na-miss ko ang aking mga kapatid noon nung ako'y nag-aaral. Dahil matagal din kaming magkasama sa isang bahay. Kaya nung magkalayo kami, na-miss ko sila. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan lumaban at mag-aral para maabot ang pangarap. Ang pangarap ko lang, kuya, ay makapagtapos sa pag-aaral at makatrabaho. Sa totoo lang, kuya, hindi ko inatupag ang pag-ibig. Aminin ko, maraming mga gandang babae ang aking mga kaklase sa high school hanggang sa nag-college ako. Pero hindi ko po yun inuna kasi ang gusto ko, makapagtapos ako sa pag-aaral. Hanggat sa natapos ako sa aking pag-aaral, kuya. At proud na proud ang aking tiyuhin na makapagtapos ako sa pag-aaral. Sabi nga niya sa akin, pag nakapagtrabaho na ako, pwede na akong manligaw. At pinaalalahanan ako. Sabi niya, kung magkaroon man ako ng pamilya balang araw, huwag sanang matulad sa aming mga magulang. Malaki ang pasasalamat ko sa aking mga tiyahin at tiyuhin, kuya, na nagpaaral sa akin. Kahit may mga anak sila na pinaaral, talagang hindi nila ako iniwan. At pinag-aral ako hanggat sa natapos ako. Kaya excited ako noon na maghanap ng trabaho. Tawa ng Panginoon. Nakatrabaho din agad ako. Kaya nagbibigay ako
sa aking mga tsuhin at tiyahin. At dinadalaw ko ang aking mga kapatid. Kaya pag nagkita kami, napakasaya namin, Kuya. Ganon din ang aking mga kapatid. Pinapaaral din ng mga tiyahin at tiyuhin ko. Hanggat sa may nakilala akong isang magandang babae, Kuya. Tawagin na lang natin sa pangalang Lynn. May lahing inchik po sila, Kuya. Kaya maputi siya, singkit ang kanyang mga mata. Nabighani ako sa kanya, Kuya. Kaya niligawan ko siya. At pagdating ng 2 buwan, sinagot ako ni Lynn. Sinabi ko ang lahat. Kaya alam ni Lynn na wala akong mga magulang dahil naghiwalay sila. Kaya nung pinakilala ako ni Lynn sa kanyang mga magulang, ayaw nila sa akin, Kuya. Hindi raw ako bagay sa kanilang anak. Maghanap na lang daw ako ng iba. Huwag lang daw si Lynn. Masakit sa akin, Kuya. Na mismo sa harapan ni Lynn, sinabi na ayaw nila sa akin. Pero mahal na mahal ako ni Lynn, Kuya. Sa katunayan, nagtanan kami ni Lynn, Kuya. Kaya nang malaman ng mga magulang ni Lynn na nagtanan kami, mas lalo silang nagalit sa akin. Pero ako ang pinili ni Lynn dahil nagmamahalan kami. Dumaan ang taon, Kuya. Nagkaroon kami ng isang anak ni Lynn. At nang malaman ng mga magulang ni Lynn na mayroon na kaming anak, pinapauwi si Lynn sa kanila. At pumunta kami, Kuya. Umuwi kami. Kasama ako. At doon nang hingi ako ng tawad sa kanila sa ginawa naming pagtahanan ni Lynn. Sa totoo lang, nagpakasal kami sa huwes na walang umattend ng mga kamag-anak o magulang ni Lynn. Pero napatawad ako,
gusto nila, doon kami tumira sa kanila. Dahil kami nangungupahan ni Lynn, pumayag na rin kami na doon tumira sa kanila. Sa unang araw, unang linggo, at umabot pa ng 1 buwan, okay naman ang turing nila sa akin. Pero pagkatapos ng 1 buwan ko yan, doon ko lang na-realize na mahirap talagang makitira sa biyanan. Dahil nilalait ako, kuya. Kahit nasa kainan kami, may mga sinasabi sila laban sa akin. Nung una, okay lang. Napagtiisan ko, kuya. Ganun talaga. Dahil nakikitira lang kami, kaya tiniis ko. Na minamaliit nila ako. Pero hindi talaga. Hindi ko napigilan ang sarili ko, kuya. Nag-usap kami ni Lynn na kung maaari, magbukod na lang kami. Pero hindi pumayag ang mga magulang ni Lynn, kuya. At iwan ko ba? Ayaw na rin ni Lynn na magbukod kami. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko na kaya ang mga pananalita ng kanyang mga magulang. Porque ba, mahirap kami. Porque ba, galing ako sa isang broken family. Kaya ayaw niya sa akin. Pero ayaw talaga ni Lynn na umalis kami, kuya. Dahil siguro, sa bahay nila sagana ng pagkain at inaalagaan naman ng aking anak. Pero nahihiya ako, kuya. Pero nung hindi ko na makayanan, sinabi ko na kay Lynn na hindi ko na kaya na mamalagi pa sa bahay ng kanyang mga magulang. Dahil sa hindi magandang pagtrato sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi siya sasama sa akin. Aalis na talaga ako. Nagdesisyon si Lynn ko yan na ayaw sumama sa akin. Kaya ako na lang ang umalis. Sabi ko, ayaw niyang sumama sa akin, ako ay aalis na talaga. Dahil hindi ko na kaya. Pero iwan ko, kuya. Hindi nagbago ang isip ni Lynn.
Kaya dinala ko ang aking mga damit at umalis ako sa bahay nila Lynn. Umalis ako, total naman. Kilala naman na ako ng aking anak. Ako ang sumuko, kuya. Kaya kahit na magkahiwalay kami ni Lynn, tuloy-tuloy naman ang aking pagbigay ng suporta sa aming anak. At hanggat sa nabalitaan ko na lang na si Lynn ay papunta na ng Singapore dahil kinuha siya ng kanyang kapatid na nagtatrabaho sa Singapore at kasama ang aming anak. Kahit malungkot. Pero alam ko na magiging maayos din ang kanilang buhay doon. Hanggat sa may nakilala akong panibagong pag-ibig ko yan. Tawagin na lang natin sa pangalang May. Mabait si May, mapagmahal, at maalaga din sa akin. Sa katunayan, kuya, nagkaroon kami ng anak na isa ni May. Pero isang special child, kuya. Kaya nang maipanganak ito, hindi rin matanggap ni May. Nagkaanak kami ng special child. Kaya 1 taon pa lang ang edad ng aming anak. Ako naman ang iniwanan ni May. Tinanggap ko, kuya. Naisip ko na lang na talagang ganun ang buhay. Hindi talaga siguro ako maswerte. Sa naging kasama ko sa buhay. Kaya pinalaki kong mag-isa ang aming anak na special child. Hanggat dumaan ang mga taon, isang araw, may tumawag sa aking messenger. Nang sinagot ko ito, ang aking ng anak ko yan. Tumawag sa akin. At nangumusta ito. Nang marinig ko na sinabi niya na siya ay aking anak, hindi ko malaman ang aking nararamdaman. Masaya, na halos maiyak ako.
sinabi niyang na-miss niya ako. Hindi ko man lang daw siya hinanap o hinanap sa FB. Kaya siya daw ang naghanap sa akin at nakita niya ako. Kaya niya ako tinawagan. At doon ko nalaman ko yan. Na hindi rin nag-asawa si Lynn. Nagtrabaho daw ito. At ang aking anak ay nagtatrabaho na din doon. At sabi ng aking anak, uwi daw siya ng Pinas para magkita kami. Ang sarap ng pakiramdam ko noon, kuya. Sa haba-haba ng panahon na magkawalay kami, na hindi kami nagkita. Excited ako, kuya, na makita siya. Kaya sana matuloy ang kanyang balak na umuwi ng Pinas para magkita kami. At sinabi ko sa kanya na mayroon siyang kapatid at alagain. At excited din siyang makita ang kanyang kapatid. Kuya, ngayon, ito. Nag-aabang ako na makauwi ang aking anak galing Singapore para magkita kami. Kuya, maraming salamat sa iyong palatuntunan. Dahil dito nakapag-share ako ng aking kwento ng buhay. Naway, nagustuhan po ninyo. At naway, maraming makarelate sa aking kwento ng buhay. Muli hanggang dito na lang, Kuya Kalbo. Lubos na gumagalang. Marco. Sir Marco, maraming salamat po sa iyong napakagandang kwento. Hindi ka man maswerte sa pag-ibig, pero masasabi kong maswerte ka pa rin sa anak po ninyo. Dahil hindi mo inakalang tatawagan ka nito. At yun, ang masasabi kong maswerte ka. Lalo na nung sinabi ng anak mo na na-miss ka niya. Dahil hindi lahat ng mga magulang na nagkahiwalay at matagal nang hindi nagkita, nasasabihan o masasabihang na-miss ka. Kaya maswerte po kayo. At nagkaroon ka man ng panibagong pag-ibig
pero hindi ka rin sinuwerte dahil iniwan ka niya nang malaman niyang isang special child ang inyong anak. Dalangin namin na magkita kayo ng iyong anak, Sir Marco. At sana, maging masaya kayo pag nagkita kayo. Muli, maraming salamat sa iyong kwento na pinadala dito sa ating palatuntunan. Mga kaibigan, ano ang masasabi po ninyo sa kwento ni Sir Marco? Mag-comment at i-share na yan. Malay po natin, isa sa mga kaibigan po ninyo ay magpadala dito sa ating palatuntunan para ating mapakinggan ang kanilang mga kwento. Muli, sa mga gustong magpadala ng inyong kwento ng buhay, maaari po ninyong ipadala sa aking messenger, June Sahay Calvo. At babasahin ko dito sa ating palatuntunan ng aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan. Na kung saan dito po natin mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. Muli, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, June Sahay Bert. At sa mga hindi pa nakafollow sa aking FB, June Sahay Calvo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito nga po pala si June Sahay Calvo o June Sahay Bert ang nagsasabing, God bless us all.